Hey, this is Miss Marge. Welcome to my channel. It's another day of tutorial. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. But before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance! So to continue with our topic, kung SSS member ka, dapat alam mo yung mga benefits mo at ano yung mga pwede mong i-avail sa SSS. So may dalawang category na pwede nating i-avail sa SSS bilang SSS member. So una nga po is yung benefits and then yung pangalawa is yung loans. So mamaya isa-isahin po natin yan. So una muna sa benefits po muna tayo. So ano-ano nga ba yung mga benefits natin dito bilang SSS member? So una nga po is yung sickness benefits. So yung sickness benefits po is yung daily cash allowance po na binibigay depende sa number of days na na-approve sa atin due to our sickness or injury. So sino nga ba ang qualified na mag-avail ng sickness benefits? So ang mga qualified na mag-avail ng SSS sickness benefits ay ang mga SSS members na nagkasakit ng minimum of 4 days na hospital, na confined or sa bahay nagpapahinga. Dapat po may medical certificate kayo. Pa-fill up din kayo sa doktor nyo ng SSS sickness notification form para pipirma sila doon. And at least may 3 months kayong contribution within 12 months. Kung employed po kayo, dapat na-notify nyo si employer nyo within 5 days ng inyong sickness. And kung self-employed or voluntary paying member kayo, mag-file lang kayo ng sickness notification sa inyong SSS account. And kung employed po kayo, dapat ubos na ang inyong sick leave within the year. So, hindi ma-approve yung SSS sickness notification nyo or sickness benefits nyo kung may available pa kayong sick leave na binibigay ng company. Para sa step-by-step process kung paano mag-apply ng SSS sickness benefits, browse nyo lang po yung channel ko. Panoorin nyo po yung step-by-step process doon kung paano mag-apply ng sickness benefits sa SSS. Next is maternity benefits. So yung maternity benefits naman ay daily cash allowance din to na binibigay sa SSS female member na hindi kaya mag-work due to childbirth dahil nanganak or nakunan. Ang mga qualified na mag-avail ng SSS maternity benefits ay ang mga SSS female member na may at least 3 months contribution within 12 months bago ang semester of contingency nila. So, ang semester of contingency ay, for example, mga nganak kayo ng November 2026. So, ang semester of contingency nyo ay July 2026 to December 2026. So, dapat may 3 months kayong contribution from June 2025 to June 2026 para mag-qualified kayo sa inyong SSS maternity benefits. And kung employed kayo, dapat nakapag-notify kayo sa inyong employer ng inyong maternity o ng inyong pregnancy para bigyan nila kayo ng form na dapat yung pilapan para i-notify nila si SSS. Kung self-employed kayo or voluntary paying members, dapat mag-file kayo ng inyong SSS maternity notification online. So, ilalagay nyo po dyan yung estimated date of delivery nyo or EDD nyo na nakalagay sa ultrasound nyo dun sa SSS online notification. So, make sure makapag-notify kayo ng inyong pregnancy ha. Kung employed ka, employer. Kung self-employed, voluntary or paying member sa SSS or sa SSS online account nyo. Kasi once di kayo nakapag-notify ng inyong pregnancy, lalo na sa early stage or bago kayo manganak, dapat makapag-notify na kayo, mahihirapan kayong mag-claim ng inyong maternity benefits. So, dapat may notification bago kayo manganak. Or mas maganda sa early stage pa lang ng pregnancy nyo, once may ultrasound na kayo, mag-notify na kayo sa employer nyo or sa SSS kung self-employed or voluntary paying member kayo. So as of 2026, 105 days po yung maternity leave na binabayaran ni SSS and 120 days naman para sa mga solo parent and
60 days naman sa nagkaroon ng miscarriage yung mga nakunan. So next is yung disability benefits. Yung disability benefits po is cash benefits siya na binibigay bilang monthly pension or lump sum sa isang SSS member na naging permanent disabled, either partially or totally disabled. So sa partially permanent disabled, ito yung mga nawala ng one thumb, one finger. So kung ano yung mga nawala dito sa listahan na to. And yung mga nawalan din ng female generative organs. Ito yung mga listahan like nawalan ng uterus or ovary. So part din siya ng partial permanent disability. Sa mga total disability naman, ito yung nakawalan ng complete loss of eyesight. Yung mga nakalista po dito, ito yung mga qualified na mag-avail ng total permanent disability benefits. So next is retirement benefits. So ito ay isang cash benefits din na binibigay bilang monthly pension or lump sum sa mga SSS member na hindi na kaya mag-work due to old age. Ang mga qualified na mag-avail ng retirement benefits or ng pension sa SSS ay ang mga SSS member na merong at least 120 monthly contributions and na-reach na nila yung at least 60 years old and hindi na sila nagwo-work and wala nang hulog sa SSS. So hanggang 60 years old, minimum of 60 years old, pwede na kayo mag-file ng inyong SSS retirement benefits. Pag nag-file kayo ng 60 years old, dapat hindi na kayo nagwo-work. And for underground minor naman is at least 50 years old, pwede na kayo mag-file ng retirement benefits nyo. And kung 60 years old na kayo nagwo-work pa rin kayo, ang maximum na pwede kayong maghulog sa SSS is at least 65 years old. So pag 65 years old na kayo, required na kayo mag-file or mag-claim ng retirement benefits sa SSS. And sa mga underground minor naman is maximum of 60 years old. Yan yung pinaka maximum na pwede na kayong mag-claim ng inyong retirement benefits sa SSS. Pag mga racehorse jockey naman is at least 55 years old. Yan yung maximum na kailangan nyo na mag-claim ng inyong retirement benefits sa SSS. And also, yung mga total disability pensioner na naka-recovered from disability na at least 60 years old ay pwede mag-claim ng inyong retirement benefits sa SSS. And also, yung mga former retiree or pensioner na na-stop yung pension nila due to nag-work sila. For example, 60 years old na kayo, then nag-file kayo ng inyong retirement, then nagpe-pension na kayo, then bumalik kayo sa work ulit. Then naguhulog ulit kayo ng SSS. So, na-stop yung pension nyo. So, pag 65 years old na kayo, pwede kayo ulit mag-apply ng retirement benefits. And matutuloy ulit yung inyong pension or retirement benefits sa SSS. Next is death benefit. So yung death benefit is cash benefits din siya na binibigay bilang monthly pension or lump sum sa beneficiaries ng namatay na SSS member. Yung monthly pension po ay lifetime cash benefit na binabayad sa primary beneficiaries ng namatay na SSS member na nakapagbayad ng at least 36 months na SSS contribution. Yung lump sum benefit naman ay one-time cash benefit na binabayad sa primary beneficiaries ng namatay na SSS member na may less than 36 months contribution. Ang mga qualified na primary beneficiaries ay yung asawa kung married, and kung kinasal na yung asawa sa iba, mawawala na po yung SSS pension niya. And yung mga anak po nila, legally man or illegitimate man, and legally adopted or legitimate child, basta 21 years old and below and hindi pa kinakasal. So yun po yung mga qualified na primary beneficiaries sa SSS. And kung hindi pa married, wala pang primary beneficiaries, ang secondary beneficiaries ay ang parents nung namatay na SSS member. Kung wala na rin yung parents, ang next na beneficiaries ay yung immediate relatives like yung brother or sister, basta legal heirs nung namatay na SSS member. Next is funeral benefits. So yung funeral benefits naman ay cash benefit na binibigay kung sino man yung nagbayad ng burial expenses ng namatay na SSS member.
And lastly is yung unemployment benefits. So yung unemployment benefits naman ay isang cash benefits din na binibigay sa mga employees including kasambahay and OFW na nawalan ng trabaho involuntarily separated from the employment, like yung nag-close yung company na pinagtatrabahuan, nagbawas ng tao, kung involuntary kayong nawala or natanggalan ng trabaho. So yun po yung unemployment benefits. So that's all po yung part 1 natin, kung ano yung mga benefits natin kay SSS. And then, abangan nyo po yung part 2 kung ano yung mga pwede natin i-apply na loan kay SSS. And kung may any questions po kayo, feel free to comment down below. And please like and share this video kung may natutunan po kayo. And please like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. Pwede nyo rin po ako i-message dito sa aming Facebook page kung may any questions po kayo. And please don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.